Kasunod ng insidente ng banggaan sa Baho de Masinloc nitong Lunes, isang barko na naman ng China ang namataan malapit sa ating teritoryo. Nakita raw ito malapit sa Manila Bay. Layong 24 nautical miles mula sa bunganga ng Manila Bay, huling namataan ang isang China Coast Guard vessel. Ayon yan sa Sealine, isang maritime transparency group na nagmomonitor sa West Philippine Sea. Tila nakabantay ang CCG na may bow number 3306 para salubungin ang BRP Cape San Agustin ng Philippine Coast Guard na patungo sa direksyon ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Mahigit 50 barko ng China namataan sa West Philippine Sea. At kasabay ng araw ding iyon, US nag-launch ng nuclear missile para takutin ang China. Mahigit 50 barko ng China ang namataan sa West Philippine Sea. Tila nagpapakita ang gilas at naghahamon ng gulo sa loob mismo ng ating teritoryo. Pero sa parehong araw, tila sinabayan ito ng Amerika sa pagpapakita ng kanilang lakas. Isang nuclear missile launch ang isinagawa ng US mula sa California. Mensahe na ba ito ng US para tigilan ng China ang Pilipinas? Yan ang ating aalamin. Isang Minuteman III Intercontinental Ballistic Missile, ICBM, ang inilunsad ng US mula sa Vandenberg Space Force Base, California. Ayon sa US Air Force, routine test lang daw ito, pero hindi maitatangging sakto ang timing. Habang ang China ay nagbabadya ng tensyon sa WPS, nagpakawala naman ng missile ang US. Gaano kalakas ang Minuteman III? Ang Minuteman III ay hindi basta-bastang missile. Ito ang tanging land-based ICBM ng US at isa sa pinakamalakas sa mundo. Kaya nitong lumipad ng 14,000 kilometro na may bilis na Mach 23, 28,200 kilometro kada oras. Noong una, kaya nitong magdala ng 3 nuclear warheads, pero sa kasalukuyan, isa na lang ang nilalagay dito dahil sa arms agreements. Ang lakas? Depende sa warhead, pero ang W-87 warhead na ginagamit ngayon ay may lakas na 300 kilotons, halos 20 beses na mas malakas kaysa sa nuclear bomb na inihulog sa Hiroshima noong World War II. Sa madaling salita, kaya nitong burahin sa mapa ang kahit anong lungsod na tatamaan nito. Bukod sa lakas nito, ang Minuteman III ay may cutting-edge technology. Mayroon itong solid fuel system, handang pakawalan anumang oras at walang warm-up na kailangan. Mayroon ding precision guidance. May accuracy ito na 200 metro, sapat para wasakin ang target. At higit sa lahat, survivability. Nakaposisyon sa underground silos para hindi agad mapinsala ng unang strike ng kalaban. Dahil sa mga katangiang ito, ang Minuteman III ay hindi lang sandata ng digmaan. Ito ay deterrent weapon na nagpapaalala sa mundo, lalo na sa China at Russia, na handa ang US sa anumang banta. 50 barko ng China sa West Philippine Sea. Samantala, namataan naman ang 50 barko ng China sa kalayaan sa loob ng West Philippine Sea. Sa panibagong hakbang ng agresyon ng China sa West Philippine Sea, natuklasan sa isang surveillance flight ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, nitong Huwebes ang presensya ng mahigit 50 Chinese Maritime Militia, CMM vessels at isang China Coast Guard, CCG ship sa paligid ng Kalayaan Island Group. Ang misyong ito ay isinagawa gamit ang 2 eroplano mula Puerto Princesa, Palawan. Napag-alaman na 6 na CMM vessels ang nasa Rosal Reef, habang ang CCG ship na may bow number 5101 ay nakitang nagbabantay sa Pag-asa Island kasama ang iba pang 15 barko ng China. Ayon kay Como J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, PCG, para sa West Philippine Sea, hindi magpapapigil ang Pilipinas sa pagmamatyag at pagtatanggol sa ating karagatan. Hindi tayo matitinag. Patuloy nating babantayan at ipaglalaban ang ating teritoryo, anya. Ngunit habang isinasagawa ang surveillance, agad naglabas ng pahayag ang China na illegal umano ang pagpapadala ng Pilipinas ng 3 eroplano sa South China Sea na tinawag nilang Nansha Islands. Ayon sa People's Liberation Army, your PLA ng China, hinarang, binantayan at pinaalis ng kanilang puwersa ang mga eroplanong ito na kinabibilangan ng 2 C-208 at isang N-22 aircraft. Ang presensya ng napakaraming barko ng China sa Kalayaan Island Group ay hindi lamang basta isang ordinaryong pagpapatrolya. Ito ay isang malinaw na pagsubok ng China sa kakayahan ng Pilipinas at ng mga kaalyado nito na ipagtanggol ang ating teritoryo. Ilan sa mga posibleng dahilan
ng kanilang kilos ay ang dahil sa matagal ng nilalayon ng China na kontrolin ang buong South China Sea sa kabila ng 2016 arbitral ruling. Ang patuloy nilang pagpapadala ng maritime militia ay isang paraan upang ipakita na sila ang may kontrol sa lugar. Habang abala ang ating gobyerno sa pakikipagpulong sa mga pandaigdigang leader, sinusubok ng China kung hanggang saan ang ating kayang gawin upang ipagtanggol ang ating soberanya. Ang ay nagpapakita ng lantarang panggigipit sa ating hukbong dagat at mga opisyal. Hindi lamang Pilipinas ang target ng kilos ng China. Sa panahong tumitindi ang tensyon sa Indo-Pacific, maaaring sinusubukan din nilang ipakita ang kanilang puwersa sa Estados Unidos at iba pang kanluraning bansa na sumusuporta sa Pilipinas. Ang sitwasyong ito ay isang malinaw na babala na ang West Philippine Sea ay patuloy na nasa panganib. Bagamat nananatiling matatag ang ating hukbong dagat at mga ahensya tulad ng BFAR at PCG, nangangailangan ito ng higit pang suporta mula sa ating gobyerno at sa mga kaalyado nating bansa. Habang patuloy na nananawagan ang ating mga opisyal tulad ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa paggalang sa international law, tila hindi ito pinapansin ng China. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang New Zealand at Estados Unidos sa patuloy na mapanganib na kilos ng China. Pero sapat ba ang kanilang pagbatikos o kailangang may mas konkretong aksyon gaya ng pagpapadala ng kanilang hukbong dagat upang bantayan ang ating EEZ? Kahit na lumalakas na ang ating depensa sa tulong ng bagong radar systems at military agreements, dapat pa ring masiguro na sapat ito upang protektahan ang ating mga mangingisda at maiwasan ang patuloy na pang-aangkin ng China sa ating teritoryo. Ang patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea ay isang matinding pagsubok hindi lamang sa ating kakayahang militar kundi pati sa ating diplomatikong kasanayan. Ang presensya ng mahigit 50 barko ng China sa Kalayaan Island Group ay hindi dapat balewalain. Dapat maging mas handa ang Pilipinas sa pamamagitan ng mas mahigpit na pagpapatrolya, pakikipag-alyansa sa ibang bansa at pagpapalakas ng ating depensa. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na tumitindi ang tensyon sa pagitan ng China at US. Habang patuloy na bumabalandra ang mga barko ng China sa West Philippine Sea, ang pagpapakawala ng missile ng US ay maaring isang babala. Ayon sa mga eksperto, hindi aksidente ang timing ng missile launch na ito. Isa itong pag-flex ng Amerika, isang matinding pahiwatig na kung sakaling magtangkang gumamit ng dahas ang China, hindi lang aircraft carriers at fighter jets ang sagot ng US, kundi mismong nuclear force nito. Bukod pa riyan, may isa pang anggulo, ang pagpapakita ng US ng readiness sa nuclear warfare ay tila sagot rin sa nuclear expansion ng China, kung saan patuloy nitong dinadagdagan ang mga missile silos at warheads nito. Ang pagpapakita ng puwersa ng parehong bansa ay nagpapatunay na umiinit na talaga ang tensyon sa rehiyon. Sa ngayon, wala pang agresibong hakbang mula sa alinmang panig, pero malinaw na parehong hindi nagpapatalo ang US at China. Habang patuloy ang military drills at missile tests, ang tanong na ngayon, ano ang kahihinatnan ng Pilipinas kapag naipit ito sa dalawang higanting bansa? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.